Ganito ang Divisoria na kadalasan nating nakikita. Ang lahat ay abala sa kani-kanilang destinasyon at transaksyon. Ang mga kalsada, maalinsangan at siksikan. Ang mga tao at motorista, wala ring tigil paruot parito. Ganyan ang eksena buong maghapon dito sa Divisoria. Ganito pa rin kaya pagsapit ng gabi? Halika't sabay-sabay natin pagmasdan ang ganda ng Divisoria sa gabi. Bukod sa pagiging sentro ng komersyo, isa rin itong popular na pasyalan ng magkakapamilya at magkakaibigan. Speaking of pasyalan, tignan natin kung ano meron dito sa likod ng Tutuban Center kapag gabi. Na-discover namin na meron palang peryahan banda rito. May ilang palaruan. Meron ding mga rides, pero di pa nakaset up. Ayon sa nakausap namin, hindi pa raw sigurado kung kailan magbubukas ang mga ito. Habang di pa nagbubukas ang mga to, ano bang pwedeng gawin dito? Sinubukan namin maglaro ng classic na target shooting at iba pang carnival games. Dumako naman tayo dito sa mga nagtsatsyangge. Malapit lang ito sa may peryahan. Nakapwesto sila sa kahabaan ng Bonifacio Drive. Nagsisimula silang mag-set up mula alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. Tara at umpisahan na natin magtingin ng pwedeng mabili. Pero bago yan, magpalamig muna tayo ng saglit. Ngayon tapos na tayo magpalamig, tumingin na ngayon tayo kung ano yung mga tinitinda dito sa Tiangge. As expected, meron din sila ditong mga Christmas decors.
Pero karamihan sa mga items dito ay mga damit. Meron sila rito mga tinatawag na mall pull-outs at overruns. Ate, pili na po kayo. At meron ding mga galing sa Bale. Siyempre present din ang mga trending items. Karamihan sa mga stalls dito ay nakapaskil na ang presyo ng mga paninda. Kaya mas madaling mamili dahil halos hindi ka na magtatanong sa mga nagtitinda. May mga stalls dito na sigurado pagkakaguluhan ng mga bulinggit ninyo. Katulad nitong isang pwesto na meron silang iba't ibang klaseng laruan na pwede ninyong pagpilian. Urig kaya itong tinda nilang nauusong labubu? Ang sikreto dyan ay bilangin nyo na lang ang mga ngipin nito. Kapag siya mangipin, original. Kapag hindi, alam nyo na. Habang lumalalim ang gabi, ay lalo pang dumarami ang mga tao dito sa night market. Talagang ramdam mo na ang kapaskuhan sa dami ng namamasyal at namimili, lalo na kapag weekend. Para naman sa mga nagko-collect ng sombrero, nakakita kami ng samot-saring baseball caps dito. Agaw pansin itong Coca-Cola cup na to ah. Bagay ba? Ano pa kaya makikita natin dito sa Tutuban Night Market? Moderno, 60-60 na lang po, lahat ng klase. Marami na nagtitinda ngayon na lang. Festive time. Atmosphere. Uso pa rin pala itong mga cute na hairpins. Pero hindi na sila mga ducklings, kundi mga labubo na. Banda rito naman tayo, sa harap ng Tutuban Center. Kung ang hanap nyo ay fashion accessories, marami rin sila dito. Pati mismong apparel, maraming pagpipilian. Kahit yung usong crop top shirts, meron din dito sa murang halaga. Halos hindi umaabot sa 200 pesos ang mga itinitinda dito. Kaya naman talagang nakaka-tempt mamili. Napabili tuloy kami ng isang bag at pitaka. Ayon sa tindero, pwede naman daw 2 pitaka o 2 bag o isang pitaka at isang bag sa halagang 180 pesos lamang. Lang isa niyan? Ito, may ilaw to, may tunog. May ilaw ko yan, meron ba? Saan mahilig sa ilaw yun, di ba? Oo. Ilaw nito. Dito makinig. May tunog.
Pati dito sa Access Road, sa pagitan ng Tutuban Center Mall at Prime Block Mall, ay may mga nakapwesto din. Pero konti lang sila dito, kaya hindi na namin masyadong in-explore. Isa pa, gutom na kami kakalibot. Kaya naman, kumain muna tayo. Balik tayo dito sa bahaging ito ng Bonifacio Drive. Isa sa mga sumisikat na puntahan dito sa Tutuban Center, itong Flava Manila. Bungad pa lang, mukhang masaya na. Siya nga pala, may 34 na food stalls sa loob nito. Bukod sa kainan, may stage din para sa mga musical performances o stand-up comedy acts. Kaya naman, magpapamilya o magkakaibigan ang mga dumadayo dito. Napaka-festive ng environment at halos punuan ang dining area. Kaya naghanap muna kami ng mapupwestuhan bago kami umorder. Dito pa lang sa entrance, nangiengganyo na agad itong mga pagkain. Korean street food ang binibenta sa stall na to. Halos lahat ng items ay nakatuhog sa barbecue stick para mas madaling kainin. Meron din silang combo cups kung gusto nyong isample yung iba't iba nilang offerings. Itong fish cake on sticks at tteokbokki ang madalas natin nakikitang kinakain sa mga Korean drama. Bagay ang mga ito sa taong mahilig sa spicy foods. Iisa man ang sauce, magkaibang food enjoyment pa rin ang hatid ng mga to. Dumako naman tayo dito sa mga sizzling at inihaw na pagkain. Napakaraming choices dito, tulad ng sizzling chicken, pork, squid o hotdog. Meron silang meals for 99 pesos. Meron ding 180, depende sa dami ng kasamang ulam. Ito naman ang price list nila for larger orders. Ang best part sa deal dito ay meron silang only rice at gravy. Bukod sa napili naming food stall, ay marami pa dito nag-o-offer ng sizzling at grilled food. May kanya-kanya rin silang ino-offer ng mga freebies. Kaya mahihirapan ka talaga mamili ng kakainan. Dito naman sa stall na to ay iba't ibang tinuhog na street foods. Sama-sama na dito ang Pinoy, Korean at Chinese dim sum. Tignan pa natin kung ano-ano pang food offerings ang meron dito. Yes po ma'am, chicken wings po ma'am. Yung mga shakes naman dito ay nakapresyo ng 60 hanggang 100 pesos. Banda rito naman ay tigsa 10 piso na takoyaki. Pero bukod pa dyan, ay meron pa silang ibang Japanese street foods. Yun lang, sa dami ng orders nila ay hindi na kami nakapili. Kaya panoorin na lang natin
kung paano sila nagluluto ng takoyaki. Yung mga fresh juice naman na binibenta dito ay buy one take one sa halagang 99 pesos. Dito, pinoproseso ang mga prutas kaya makakasigurado ka na hindi powder juice ang maiinom mo. Meron din dito mga dessert. At vegetarian burgers. Ito na yung iba't ibang pagkain na in-order natin. Tara, kain tayo. Masasarap at nakakabusog ang mga na-order natin. Siya nga pala, huwag niyong kalimutan ligpitin ang mga pinagkainan ninyo. Explore pa natin ang ibang parte ng Divisoria. Para sa mga may dalang sasakyan, may parking area dito sa Totoban Center. Maluwag naman dito kapag gabi, kaya di kayo mamumroblema sa parking slot. Sundin lang ang mga rules and regulations at safety reminders para rin sa ikabubuti ng inyong sasakyan. 70 pesos ang bayad sa unang 2 oras at magdadagdag kayo ng 30 pesos sa bawat dagdag na oras. Meron ding motorcycle parking sa tabi mismo ng Flava Manila. Hindi pa kami nakakalayo ay merong umagaw sa atensyon namin. Bago to ah. Anong meron dito? Meron palang sale dito ng mga branded na damit. Ang una namin tinignan ay itong Malachak Taylor na sapatos ng Mr. Lee. Murang-mura to sa 750 pesos. Karamihan nga pala ng items dito ay naka 50% off. Kagaya nitong damit na pangbata. Sulit din itong mga naka-sale na men's underwear.
Meron din dito mga denim dress. Ito pa yung mga ibang items na available dito. Tignan naman natin yung mga damit sa section na to. Bukod sa mga damit, ay may mga nakasale din dito na mga towels. Pwede nga pala magbayad dito through cash, cards, o digital wallet gaya ng GCash. Sa pagpapatuloy ng ating night adventure dito sa Divisoria, ay titignan naman natin kung ano ang meron sa main streets sa ganitong oras. Kung pagmamasdan, ay di na ganong kabisi ang Recto Avenue. Pero paglagpas mo ng 168 Mall, ay ibang-iba ang kaganapan. Makikitang maliwanag sa gitna ng kalye. Animoy ayaw paaawat ng Divisoria kahit palalim na ang gabi. Andito tayo ngayon sa kanto ng Recto at Carmen Planas. Bulto-bultong inilalako dito dahil isa ito sa pinakamalaking bagsakan ng prutas at gulay sa Maynila. Alas 4:30 pa lang ng hapon ay nagsisimula ng pumwesto ang mga nagtitinda dito. Hanggang alas 5 lang sila pinapayagang magtinda ng lokal na gobyerno. Alas 7 naman ng gabi ang dating ng mga truck para magbagsak ng mga gulay at prutas. Nagsisimula na mapuno ang kahabaan ng Recto sa oras na to. Sa bahaging ito ng Carmen Planas ay puro tindera ng prutas ang makikita mo. Sa dami ng nakalatag na prutas ay siguradong mapapabili ka.
Tumawid tayo na rekto upang makita natin ang kabilang banda ng kalye ng Carmen Planas. Ito ang Carmen Planas sa gabi. Maluwag yan at puro burautan sa umaga, sa araw. Ganyan siya, puno ng nagbebenta ng mga gulay sa gabi. Mula dito hanggang kali ng Asunsyon ay makikitang napakarami nagtitinda ng gulay. Papasok tayo sa kabilang kalye ng Carmen Planas. Madadaanan nga lang natin yung ganitong siksikan. Sa araw, ganitong itsura ng Carmen Planas, na mas sikat na lugar sa mga nagbuburautan. Kapanibago lang, dahil sa umaga ay sila Kuya Dan ang nakikita namin nakapwesto dito. Kumpara sa rekto, maluwag naman ang Carmen Planas kapag gabi. Sa ganyang tanawin, ay mapapaisip ka rin kung paano nakukonsumo ng Metro Manila yung ganito kadaming gulay araw-araw. Dito naman sa may kanto ay nakakita tayo na nagbebenta ng iba't ibang uri ng dried fish. Kung naghahanap kayo ng mga tuyo, daeng at iba pang dried fish, dito nyo lang sila makikita. Kagaya nga na sinabi namin kanina, hanggang alas 5 lang ng umaga sila pinapayagang magtinda sa kahabaan ng rekto. Ayon sa mga tindero, kailangan ay maging malinis sa mga bangketa bago mag alas 5 ng umaga. Maganda rin mamili ng ganitong oras dahil nakakasigurado kang sariwa ang mabibili mo at mas mura ang presyo. Pero iba na rin pag meron ka ng mga suki para hindi ka na ganong mahirapang mamili. Total, nandito na rin tayo. Tara at bumili na rin tayo ng gulay. Yung medyo berdeng kulay pa ng kamatis ang pinipili namin para hindi agad mabulok. Tignan ninyo kung gaano kapintog itong mga kamatis. Nakakatuwang makita na buhay pa rin ang Divisoria kahit 10 oras na ng hating gabi. Pero syempre, kailangan pa rin natin mag-ingat dahil sa dami ng tao at sasakyan na dumaraan. Ngayon ay napagmasdan na natin ang mukha ng Divisoria sa umaga at sa gabi. Marami na rin nagbago dito sa Divisoria sa loob ng mga nakalipas na taon. Bukod sa lumuwag ang ilang kalsada, malaki na rin na na-improve sa usaping kaligtasan dito. Nadagdagan ang police visibility.
Pati na rin yung mga security camera sa paligid. Pauwi na tayo. Pero masasabi namin mas na-appreciate namin tong lugar na to bilang laking tondo rin sa Maynila. Ikaw, kailan ka huling nagpunta ng Divisoria pagkagat ng dilim?